magandang araw sa ating lahat, no? Atong himahimayon karon ang kining kasalugan sa ika-127 araw ng kalayaan sa nasod sa Pilipinas o ika-27 araw ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mga kaigsoon. So, sa ngalan sa ating President o CEO sa ating radio station nga friendly music cycle, Doktora ng Masa, Doktora Mikmik Kalida. O sa atong inahan sa atong Doktora ng Masa, no, si Madam Kura Kalida. Good morning dia. O ako po pangtimbaya sa imuha, Madam Kura. Salamat sa pagpagwapa sa mo ang radio station diriya. O ako po pagtibaya, no, greetings nga to kang Manang Manuela Lapasaran o sa iyang mga anak, no, o sila si Dadat Hainar o sa iyang mga anak. Good morning kayong tanan. O ako po pagtibaya sa kong kapika sa kinabuhi si Maria Ofelia Diez Caparto, Constantino Ortiz Galanggam Buat di Kulungon. Good morning namang o sa among mga anak, no, sila si Sahar o si Rinikan. O ang akong amigo nga si Hamani, good morning kayong tanan. O si Kumari Fatima o si Kumpare Baba Ihab Ali, good morning kayong tanan. O regards usab, no, kang Iba Hisula, gaw kumusta ka na diha. O kagwapog pagtibaya, no, sa 21 ka barangay ning lungsod sa Hagunoy, no. Kumusta naman mo? Kumusta na? Ilabi na diri sa poblasyon, no, sa akong mga silingan diri, mga Gilyado family o Gulis family o mga Jis family o Cabardo family, mga binating tigpaminaw. So ating pag-usapan ngayon ang araw ng Huwebes, ika-12, no? Ika-12 sa buwan ng Hunyo 2025, ika-27 araw ng kalayaan. So ating pag-usapan ngayon ang pagbuo ng isang malakas na republika, strong republic, mga kapatid, no? So mayroon bang strong republic sa bansang Pilipinas? Alam mo natin 127 na taon na ang nakalipas mula nang nadeklara ng mga tagapagtatag ng Republika ng Pilipinas ang kalayaan mula sa kolonyal ng pamumuno ng mga Espanyol. Simula noon, ang pagpapatibay sa Republika ay naging paikot-ikot hanggang ngayon ay nanatiling isang tinatawag na pataas na pakikibaka, mga kapatid. Ang kalayaan ay nilalayon upang mapabuti ang buhay ng mga bawat Pilipino sa kanilang sariling lupain at maging matatag ang bansa. Ang Espanya, gayunpaman, ay pinalitan ng Estados Unidos bilang isang mananakop na kapangyarihan. At ang ganap na kalayaan ng Pilipinas ay naging realidad lamang noong 1946, isang taon pagkatapos ng World War II, nang ang mga Amerikano ay lumaban kasama ng mga Pilipino para sa kalayaan. Sa pagkikibaka sa kalayaan, isang bahagi ng populasyon na pinamumunuan ni Jose Rizal ang nagtulak sa halip na magkaroon ng otonomiya sa ilalim ng Espanya. Habang itinaguyod ang kalidad ng edukasyon para sa Pilipino, ngayon habang ipinagdiriwang ng bansa ang araw ng kalayaan, naharap ang Pilipinas sa isang krisis sa pampublikong edukasyon na pumipigil sa pambansang kompetisyon sa pag-unlad. Ang mga Pilipinong 15 taong gulang na mag-aaral ay nakarating sa ilalim na lumahok ang bansa
sa dalawang programa para sa International Student Assessment. So hinihintay pa rin ng bansa ang resulta ng ikatlong partisipasyon nito sa tinatawag na PAISA. Mula sa pagiging pangalawa lamang sa Japan sa mga tuntunin ng pag-unlad ng ekonomiya at karamihan na sa mga paghihiwatig ng pag-unlad ng tao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nahuli na ngayon ang Pilipinas sa mga orihinal na mga founding member ng Association of Southeast Asian Nations, mga kapatid. Sa nakalipas na mga milyon-milyong Pilipino na kailangang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon sa kanilang sariling lupain para magtrabaho, bumaba na rin ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Hindi nagkataon lamang na ang pinag-progresibong ekonomiya sa ASEAN at Silangang Asya ay mataas din sa mga international na pag-aaral sa mabuting pamamahala. Ngayon, habang ipinagdiriwang ng bansa ang araw ng kalayaan, ang mga demokratikong institusyon ng bansa ay sinusubok sa pinakahuling pagsusumikap na ibigay ang pananagutan mula sa mga nasa mataas ng katungkulan. Sa ngayon, ang mga pag-unlad ay nakabuo ng mga alalahanin na ang mga institusyong ito ay higit na humihina sa pamamagitan ng mga president ng mga itinatakda. Sa halip na paglabas ng mga pahayag ng pagiging ina upang markahan ang araw ng kalayaan, maaaring isalang-alang ng mga opisyal kung ano ang maaari nilang gawin upang mapabuti ang pamamahala, gawing gumagana ang mga demokratikong institusyon at bumuo ng isang malakas na republika. Ito ang nais ng mga Pilipinong nagdeklara ng kalayaan ng 127 na taon na ang nakalilipas para sa kanilang inang bayan, mga kapatid. So, mayroong isang nobela na itinatawag na ang pagkakasayang ng Pilipino o isang nobelang pagkakasayang Pilipino, mga kapatid. Noong Hunyo 12, 1898, ang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ay nagpahayag ng kalayaan sa Kawit, Cavite na nagtatapos sa mahigit na 300 taon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Bagamat ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos pagkatapos ng 1898 Treaty of Paris, ang Hunyo 12 ay nanatiling tinatawag na simbolikong kapanganakan ng bansa. Ang buong kalayaan ay pinagkaloob ng Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946. Gayunpaman, noong 1962, ibinalik ni Pangulong Diosdado Macapagal ang opisyal na pagdiriwang sa Hunyo 12 upang bigyan diin ang tunay na diwa ng kalayaan ng mga Pilipino. Ang araw na ito ay dapat magsilbing pagdiriwang ng pagkakakilanlan at katapangan ng mga Pilipino. Dapat nitong parangalan ang mga sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na kipaglaban sa kalayaan sa mahigit na 300 paghimagsik
laban sa mga Kastila. So bumabasa sa ating mga aklat ng kasaysayan ang walang hanggang paglaban na ito para sa hustisya at kalayaan. Ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga nobila, na pagkasaysayan ng Pilipinas na nagtatampok sa pagkikibakang ito sa buong 3 siglo na kolonisasyon ng Espanyol. Isa sa mga naturang nobila ay ang 1762, a novel ni Ben de la Serna Lopez nga taga Ateneo de Manila University Press 2023. Ito ang 22 Palangka Special Prize para sa Nobel at pinakamahusay na nobela sa English sa National Book Awards, mga kapatid. Ang kabanata 1, mula sa gat ng arkipelago ay nagsisimula. Si Don Pedro Calderon ay nagising mula sa isang panaginip tungkol sa kamatayan. Pinangarap niya ang kanyang namatay na mga ama na armado ng blunderbuss na hindi niya nakita mula noong siya ay bata pa. So maliwanag ang lahat, ang katahimikan sa libing ay hindi nakapagpatawad na pagkabigo sa mukha ng kanyang ama. Ang naniningning ng lamig ng baril na may nakalagay na pangalan ng kanilang pamilya kung paano tinatanggap ang pangalan ni Pedro na walang laman ng isip kundi si Pedro. Walang pag-alinlangan na kalmado dahil sa isang panaginip na walang sinuman ang nag-iisip tungkol sa anumang bagay, at sa panaginip na iyon hindi siya nagtanong kung bakit siya babarilin ng kanyang ama, lalo na ang dahilan kung bakit siya naroon. Mga kapatid, itinakda noong Setyembre 1762. Muling itinayo nito ang tinatawag na bihirang ginalugad na 2 taong pananakop ng mga British sa Maynila. Noong 7 taon na digmaan, ang salaysay ay nakasintro sa mga manggagawa sa pagtalan sa Cavite, sa Port of Cavite, nga na nagbabalak ng pag-aalsa. Hindi lamang laban sa mga Espanyol, ngunit hindi sila sadyang nahuli sa labanan ng isang bagong kapangyarihang tinatawag na imperial. Sa pamagitan ng mga tauhan tulad ni Catalina, isang mistisang nasa pagitan ng mga daigdig, ang nobela ay sumasalamin sa tinatawag na dinamika na kapangyarihan, kolonyal na karahasan, at ang mga sakit ng pagsilang ng nasyonalismong Pilipino. Si Lopez, isa ring makata, ay gumagamit ng mayamang texture na tinatawag na prusa na napalabas ng kapaligiran na may halos cinematic vividness. Ang mga unang eksena ng diliyab sa mga kalye ng Maynila sa ilalim ng pagkubkob at ay nagdudulot ng matinding mood, mga kapatid. Pumapasok sila sa tinatawag na napapadiran na lungsod na ngayon ay umuusok sa marumi at bansang panahon. Ang mga lansangan nito ay may kulay abuna sa tinatawag na visual palette. Ang
mababasa ay iginuhit, no, sa pandama na detalye na tinatawag na pulbura, mga ilog na puno ng kulira. So mga nabubulok na mga kanal. So mababasa sa isang pagsusuri sa tinatawag na Goodreads. Ang libro ay kamangha-mangha. So naisip ko kung paano ang amoy, ang mga bagay na bawat eksena, dugo, pawis at pulbura. So gumagamit si Lopez ng mga karakter bilang mga simbolo na isinama ni Catalina ang isang tinatawag na kolonyal na femme fatale. Habang ang mga rebelde ay nagtataglay ng mga tinatawag na sama-samang pagkabigo sa ilalim ng parehong Espanyol at British. Ang lakas ng nobela ay nakasalalay sa ambisyong nito na lumalampas sa mga individual na buhay. Upang pukawin ang mga tinatawag na kolektibong memorya, ang kanyang malalim at malawak na pananaliksik ay pinakita sa kanyang bibliografiya. Afterward, isinawalat ni Lopez para sa makasaysayang katang-isip. Kadalasan, ang pinakamagandang bahagi ng pagkikipagsapalaran ay nasa pagsaliksik sa paghukay ng mga bago o hindi kilalang mga bagay mula sa karagatan ng mga nakalimutang materialis na napakita ng isang mundong umiiral na makabago sa atin, mga kapatid. Sa kaibuturan nito, ang 1762 ay nagtatanong sa mga alingaw-ngaw na mga kasaysayan kung paano ang rebelyon, pagkakanulo at kolonyal na karahasan ay umuugong sa paglipas ng panahon. No, estratehikong inilagay ni Lopez ang isang metafisiko na kabanata sa ika-4 na tinatawag na pinamagatang stila. No, kadalasan ang mga pabagat ng kabanata ay mahirap basahin kung saan ang mga figura tulad nila ni Amado Hernandez, Nick Joaquin at Tulto ni Rizal ay lumilitaw na tumatalakay sa pagkakakilanlan ng mga Pilipinas sa mga siglo. Ang tinatawag na temporal na ay nare-reframe noong 1762 hindi bilang historical footnote, ngunit bilang tinatawag na ideological melting pot, mga kapatid. So ipaliwanag mismo ni Lopez na ang 1762 ay pinakamarkahan ang banggaan ng tinatawag na monastic insular na kolonya ng Espanya at ang pagsisimula ng pagkalahok nito sa pandaigdigang tinatawag na geopolitics na naghahatid ng modernong pagkakilanlan at napaliwanagan na kaisipan. Ang framing na ito ay napapaliwanag ng isang matapang na reklamasyon. Ang pagbuo ng tinatawag na sensibilidad ng Pilipino ay nauna pa sa tinatawag na Revolusyong Pilipino ng 1872 at nag-ugat sa mga karanasan ng maraming imperyo. Ito ay salita sa mga bahagi at may mga tinatawag na multilingual na quote, Espanyol at mga tula ni Rizal na maaaring makagambala sa daloy ng pagsasalaysay. Ang 1762 ay higit na lumilitaw bilang isang scholar or intellectual
na gawain kaysa makasaysayang drama sa merkado. Na nakapila ito para sa emosyonal nitong paghila at kadalian ng pagsasalaysay. Ang nobela ay isang kangahangang debut na nobela na inilarawan bilang isa sa mga dapat basahin ang mga librong Pilipino bilang isang historical fiction masterpiece na nagpapakita ng mayamang pagsasaliksik sa kasaysayan sa lalim ng mga tema at matingkad na wika. Ang nobelang ito ay higit na tatatak sa mga mambabasa na pinakamahalagahan ang mahigpit na intelektwal na katang-isip sa kasaysayan. Ang mga natutura sa paglalahad ng mga simbolo, pagsasubaybay sa mga pampakay ng mga aligaw at pakipag-ugnayan sa tinatawag na layered na pagkakakilanlan ng Pilipinas para sa mga kaswal na magbabasa na naghahanap ng mga salaysay na hinimok ng karakter o mas magaan na prusa, maaaring nakapagpabigat sa pakiramdam, mga kapatid. Lubos na i-rekomenda ang pagbasa para sa mahilig sa kasaysayan, mga Hagonoyans at mga scholar sa panitikan at sa mga tumatangkilik sa mga aklat nila ni Nick Joaquin at Gina Apostol. So mga kapatid, so happy 127th Araw ng Kalayaan, mga binating Pilipino. Pero kung ano ang nangyari ngayon sa bansang Pilipinas, mayroon ba tayong kalayaan? Mayroon ba tayong kalayaan sa paggasto, sa pagkain, sa pira, sa trabaho at iba pa? Sa kapaligiran, mayroon bang kalayaan? Sa inyong lugar, sa inyong lungsod at bayan, mayroon bang kalayaan? Mga Dabsuranon. So, manipis ang ating oras, mga kapatid. Sa ngalan sa ating President ug CEO sa ating Friendly Music Cycle 102.5, kini nahimutang diri sa may lokasyon sa Purok 11 Caban Street, Poblasyon Hagonoy, Davao del Sur. At ang programang ito ay hatid sa inyo ni Doktora Mikmik Kalida at sa tubig sa Injan Tanglad produkto sa Arc Noah Marketing o sa Corn Coffee sa produkto sa Don Chikuti o sa Herbal Oil haplas nga produkto sa MRS Herbal Oil, mga kapatid. So, mabibili ang mga produkto dito sa Babayo